Dahil maraming alam ang babae tungkol sa mga multo ay sinabi sa kanya ng ating bida na naiinggit daw ito sa kanya. Sana daw ay meron din siyang kapangyarihan para makakita at makausap ng mga multo. Ngumiti ito ng malaki at sinabi na kung kaya niya ito ay hahanapin niya ang kanyang master at kakausapin sa huling pagkakataon. Nagulat naman si Yeri sa sinabi ng kanyang kasama kaya hindi agad ito nakapagsalita. Pagkatapos noon ay meron na sana itong sasabihin kay Gang pero nagsalita na ulit ito. Wala na daw siguro sa mundo ang kanyang master dahil patay na rin naman ang mga tumaksil sa kanya. Nakita naman ni Yeri na mukhang okay lang si Gang kaya hindi na lang ito nagsalita hanggang sa makarating sila sa manor. Lumipat naman muna sandali ang ating storya sa isang lugar at makikita natin sa harap nito ang mga puting lampin. Hindi makapaniwala ang lalaki doon sa sinabi ng kanyang kasama na napigilan daw ng isang lalaki ang kanyang arrow gamit lamang ang kanyang kamay. Sinubukan daw talaga niya itong tamaan dahil mukhang pupunta sila sa manor para kunin ang treasure nito pero hindi nga niya ito nagawa dahil sa nangyari. Bamulong naman sa kanyang sarili ang kanilang boss dahil inisip nito kung ano kaya ang pwede nilang gawin tungkol doon. Pagkatapos noon ay sinigaw nito sa lahat ng kanyang kasama na mukhang meron na amang magtatangka sa treasure ng Hang's Manor. Balak pa naman daw nilang pumasok ulit doon kaya hindi daw nila hahayaang makuha lamang ito ng ibang tao. Kaya, tinawag nito ang lahat ng kanyang kasama at sinabi na kunin na nila ang kanilang mga gamit dahil pupunta na daw sila sa manor ngayon din. Napatigil naman bigla ang lahat dahil meron silang narinig na sobrang lakas na tunog galing sa labas. Nung nahimasmasan na ang kanilang leader ay sinabi nito sa kanyang mga kasama na ang sa tingin nito ay isa lamang yung mountain bird kaya hindi nila kailangang mag-alala. Nagsalita naman agad ang isa sa kanila at sinabi na kahit malakas ang lalaking dumating doon ay hindi rin naman ito uubra sa multo ng manor. Sila nga daw na isang buong grupo ay hindi ito kinaya kaya ano naman daw ang magagawa doon ng dalawang tao. Mas maganda daw siguro na hayaan na lang nila ang mga ito dahil sigurado daw siya na lalabas din sila dahil sa takot at kakailanganin ng diapers. Hindi naman muna nagsalita ang kanilang boss dahil inisip nito na may punto naman ang sinasabi sa kanya ng lalaki. Sinabi na rin ng iba doon na pagandahin na lang muna nila lalo ang kanilang plano para pag pumasok sila ulit doon ay alam na nila ang kanilang gagawin. Pumayag naman na ang kanilang boss sa kanilang sinabi dahil hindi pa rin naman daw talaga sila handa. Dinagdag din nito na dahil sa malakas na tunog ng mountain bird kanina ay nahihito sa salawal kaya kailangan na naman daw niyang magpalit ng suot. Ang mga puting lampin pala doon ay ang kanilang mga diaper na hinanda nila sa tuwing papasok sila ng manor. Bumalik naman na sa ating bida at kay Yeri ang ating storya at makikita natin na nasa harap na sila ng Hang's Manor. Bago pumasok ay tinignan muna itong mabuti ng babae at sinabi na ito na pala ang sinasabi nilang sikat na haunted house. Pagkatapos noon ay bigla na lang siyang naglakad papasok at sinabi na kung wala pa namang sinasaktan ang multo doon ay magiging okay lang sila. Delikado lang daw kasi ang isang multo pag nakagawa na ito ng masama o nakapatay na ng isang tao. Tahimik lang nakikinig at sumusunod kay Yeri ang ating bida pero napa-atras ito bigla dahil muntik na siyang tamaan ng isang malaking kahoy na bumagsak. Hindi naman makapaniwala doon si Gang kaya tinanong nito sa kanyang kasama kung bakit muntik na agad siyang patayin doon. Hindi naman ito narinig ni Yeri dahil nagpapaliwanag pa rin ito habang naglalakad papasok ng manor. Kaya, mabilis na lang itong sinundan ng ating bida para masigurado nito na ligtas lang siya. Bigla namang nasira ang isang parte ng gusali sa kanyang gilid kaya muntik na naman itong mahulugan. Pero, nakikita naman agad ito ni Gang kaya hindi ito sapat para mamatay siya. Narinig ng ating bida na palayo na ng palayo ang tunog ng kanyang kasama kaya hinanap agad nito kung saan nanggagaling ang boses nito. Dahil nawala na ito sa kanyang paningin ay sinigaw na nito ang kanyang pangalan at tumakbo kung saan-saan. Patuloy lang ito sa paghahanap pero makikita natin na hindi pa rin tumitigil ang kanyang kamalasan. Nagpahinga na muna ito sa isang lugar habang pinupunasan ang kanyang pawis at sinasabi na parang lumalala ang sitwasyon niya doon.
Kaya, bigla na lang itong napangiti ng kakaiba at sinabi sa kanyang sarili na medyo naiinis na daw siya sa mga nangyayari. Sa loob naman ng manor, makikita natin na merong pinapakitang butas sa gitna ng lapag ng isang kwarto. Unti-unting lumabas doon si Yeri habang dala ang nakuha nitong isang lalagyanan. Binuhat niya ito at habang naglalakad ay sinabi niya sa kanyang kausap na gagawin nito ang kanyang gusto sa bagay na iyon. Kinausap lang niya ito ng kinausap at maririnig dito na pinapangako daw niya na gagawin nito ang kanyang gusto. Napatigil naman ito sa paglalakad dahil narinig nito na may mabilis na dumadating sa lugar na iyon. Pagkatapos noon ay bigla na lang nasira ang pinto sa lakas ng pagbukas dito ng ating bida. Medyo bad trip nitong sinabi kay Yeri na sobrang daming nangyari sa kanya pero buti na lang ay nakita na daw niya ito. Nanlaki naman bigla ang mata nito dahil meron itong kakaibang nakita sa harap ng babae. Hindi nito alam kung namamalikmata lang ba ito nang dahil sa pagod kaya kinusat nito ang kanyang mga mata. Nung nawala na ito sa kanyang paningin ay tinanong agad nito kay Yeri kung meron ba siyang nakitang kakaiba sa kanyang harapan kanina. Hindi naman na ito tinanggi ng babae at sinabi na meron nga at ito ang multo ni Mr. Hong. Pero, dahil nakausap na daw niya ito ay tuluyan na daw siyang nawala ang hindi na babalik doon. Hindi naman daw inaakala ni Gang na kahit siya na normal na tao ay nakita ang espiritu na yun. Pinaliwanag naman sa kanya ni Yeri na wala naman itong kinalaman sa pagiging normal niya dahil malakas daw talaga ang yin energy ng multong yun kaya niya ito nakita. Sinabi din ito sa ating bida ang sinabi sa kanya ng multo kanina na nakakatakot daw ang kanyang kasamang lalaki. Tinanong naman siya ni Gang bakit pero hindi naman alam ng babae ang rason dahil sinabi lang daw niya ito sa kanya bigla. Napatigil naman agad si Yeri sa paglalakad nung nakalabas na siya sa kwartong yun. Nung nakita nito kung ano ang ginawa ng ating bida sa lugar na yun ay alam na daw nito kung bakit sinabi sa kanya ng multo na nakakatakot si Gang. Pagkatapos noon ay hindi na nagsayang pa ng oras ang dalawa dahil mabilis na silang umalis at bumalik sa kanilang restaurant. Habang tumatakbo ay tinanong ng ating bida si Yeri kung hindi ba ito natatakot sa mga multo dahil ayon sa kanyang nakita kanina ay pwede siyang masaktan nito. Pinaliwanag naman sa kanya nito na hindi naman totoo ang lahat ng sinasabi ng mga tao dahil hindi naman masama at nananakit ang lahat ng multo. Minsan daw, gusto lang talaga nilang manakot dahil wala kasi silang magawa. Hindi naman naniwala doon si Gang dahil parang hindi naman daw pananakot ang ginawa sa kanya ng multo doon kanina. Dinagdag pa ni Yeri na ang totoong rason daw kung bakit hindi siya natatakot ay nasa tabi kasi niya lagi ang kanyang nanay kaya kahit ang mga pinakamalakas na multo ay walang magagawa sa kanya. Nagulat naman doon ang ating bida kaya tumingin ito sa paligid kung nandoon ba ang may-ari ng kanilang restaurant. Napangiti naman doon si Yeri pero sinabi niya dito na siya lang daw ang nagpalaki sa kanya. Ang sinasabi daw nitong nanay ay ang kanyang biological mother o ang totoong nagluwal sa kanya. Ayon daw sa kanyang mga narinig ay kilala ang kanyang nanay sa buong Miriam sa pagiging isang magaling na shaman. Konti lang daw ang kanyang naaalala tungkol doon kaya dahil saglit lang silang nagkasama ay parang mas guardian pa ang role nito kesa sa nanay. Nagtaka naman si Yeri kung bakit hindi ito alam ng ating bida dahil ang alam daw niya ay nabanggit na ito sa kanya ng kanyang nanay dati. Sinabi naman ni Gang na meron nga itong nasabi dati pero hindi daw kasi siya sigurado kung totoo ba ang lahat ng iyon. Bumalik naman muna ang ating storya sa panahong iyon at maririnig sa restaurant na sinasabi ni Miss Song sa ating bida na napansin din naman daw niya siguro ito. Doon na nito inamin kay Gang na hindi daw talaga niya biological daughter o totoong anak si Yeri. Habang kumakain ito ay sinabi niya sa babae na napansin naman agad niya ito dahil mas mukha daw silang maglola dahil sa kanyang edad. Tinusok naman agad nito ng chopsticks ang ulo ng ating bida at sinabi na hindi iyon ang gusto niyang sabihin. Sa totoo lang, kahit malayo ang agwat ng kanilang mga edad ay magkapatid daw talaga sila. Kaya naman hindi makapaniwala si Gang sa kwento ni Miss Song ay sinabi nito sa kanya na siya pa daw ang bunso sa kanilang dalawa. Hindi naman na ito pinansin pa ni Yeri dahil pagkatapos nitong magkwento ay sinabi na lang niya sa ating bida na bilisan na lang niyang tumakbo dahil baka mahuli pa sila nito sa restaurant.
Pagkabalik doon ay tinupad agad ng babae ang kanyang pangako at pinagluto ng 2 plato ng dumpling sigang. Habang kumakain ito ay tinanong agad niya kay Yeri kung ano ang laman ng kanyang kinuha sa Hang's Manor. Hindi din naman siya sigurado doon dahil ang sinabi lang daw sa kanya ni Mr. Hong ay ginawa ito ng isang artist pero wala na itong susi kaya hindi na nila ito mabubuksan. Nagtaka naman doon ang ating bida kaya para makasigurado ay tinanong nito kung ang merong susi lang ba ang pwedeng magbukas noon. Sinabi naman daw sa kanya ng multo na ayos lang kahit sino ang magbukas nito. Ang kailangan lang niyang gawin ay ilayo ito sa kanyang manor nang walang nakakapansin kaya pwede nilang gawin ang kahit na ano dito. Ang pinakamaganda nilang gagawin ay itago ito pero kung nawala naman daw ito at nakita ng iba ay wala namang magiging problema basta hindi lang nila alam kung saan ito nanggaling. Meron namang narinig na nasira ang babae kaya napatigil ito sa paglalakad dahil alam na nito kung ano yun. Sinabi nito na nakahanap daw siya ng susi sa gilid kaya yun ang ginamit nito para mabuksan ang lalagyanan. Alam ni Yeri na hindi totoo ang sinasabi nito dahil alam niya na wala namang pasukan ng susi ang kanilang dala. Nilabas na ni Gang ang lahat ng nandoon at sinabi sa hindi naman treasure ang laman nito dahil puro libro lang ang mga nandoon. Habang tinitignan ay inisip nito kung martial art books ba ang mga iyon dahil meron kasing drawing ng lalaki at babae. Hindi naman na ito pinansin pa ni Yeri dahil bumalik na muna siya sa kanyang kusina dahil meron pa itong kailangang tapusin na mga hagasin. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagbabasa pa rin ang ating bida at sinabi na sa kanya ng babae na kung tapos na siyang kumain ay dalhin na muna niya doon ang kanyang mga plato. Hindi naman sumagot doon si Gang kaya sinilip ni Yeri kung nandoon pa rin ba siya. Dahil nakita nito na masyado itong nakafocus sa pagbabasa ay dahan-dahan itong naglakad papunta sa kanyang likod. Nung bigla itong nagsalita malapit sa kanyang tenga ay bigla na lang nagulat ng sobra ang ating bida. Paglingon naman nito sa babae ay makikita natin na sobrang namumula ang mukha nito. Ang akala daw niya ay naglilinis ito sa kusina kaya tinanong nito kung ano ang ginagawa niya doon. Nakita na rin pala ni Yeri ang nakalagay sa loob ng mga libro kaya sinabi niya sa ating bida na dalhin niya ito lahat at sumunod agad sa kanya. Habang naglalakad papunta sa kanilang likod ay tinatanong ni Gang kung ano ang gagawin nila doon. Hindi naman napansin ni Gang na meron itong nahulog na isang libro dahil patuloy lang ito sa pagtanong kay Yeri kung saan sila pupunta at kung ano ang gagawin nila doon. Sakto namang lumabas ng banyo ang kanilang boss dahil masama pa rin pala ang tiyan nito. Narinig nito ang dalawa na papunta sa likod kaya inisip lang nito na meron lang silang itatapon doon. Naglakad na ito pabalik ng kanyang kwarto habang iniisip kung ano kaya ang rason kung bakit buong araw masama ang kanyang tiyan. Pero, napansin nito ang libro na nasa lapag kaya binalikan niya agad ito at pinulot. Wala nang nagawa si Gang nung kinuha sa kanya ni Yeri ang mga libro at bigla na lang itong tinapon sa apoy. Pagkatapos noon ay sinabi rin nito na kawawa naman si Mr. Hong kaya tinanong siya ng ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Naging multo daw kasi ang isang matinong lalaki at magaling na leader nang dahil lamang sa pagkakamaling yun. Binili daw siguro niya ang mga librong yun nang hindi nalalaman ang nakalagay dito at dahil hindi niya gustong masira ang kanyang reputasyon ay tinagaw niya ito sa lahat. Binantayan daw niya ito hanggang sa kanyang kamatayan dahil hindi daw talaga niya gusto na kumalat ang kanyang ginawa. Naalala na naman tuloy ni Gang ang mga nakalagay doon at sinabi na masyado daw itong malaswa. Hindi naman na daw niya ito kailangan pang sabihin dahil nakita na din ito ng babae kaya kalimutan na lang daw nila ito simula ngayon. Mabilis naman ang lumipas ang oras at makikita natin na dumating na ang kinabukasan. Dahil masyado pa namang maaga at wala pang customer ay makikita natin na parang inaantok pa rin doon ang ating bida. Sakto namang lumabas doon ang kanyang boss at sinabi na magdahan-dahan siya dahil baka mapunit daw ang kanyang mukha sa laki ng kanyang bunganga. Hindi naman na ito pinansin ng ating bida dahil nakita nito na nakabihis na naman at naka-makeup ang kanyang boss kaya tinanong nito kung saan siya pupunta. Nasa mood naman ito dahil sinabi niya kay Gang na aalis lang siya sandali dahil sa tingin daw niya ay merong magandang mangyayari sa araw na iyon. Meron daw kasi siyang nakuhang libro kagabi at ang sa tingin daw niya ay isa itong Book of Revelation.
Pinakita daw dito na mga mangyayari sa kanya sa araw na iyon kaya excited na daw siyang umalis. Lumipat naman muna ang ating storya sa kwento ng isang lalaki sa ibang parte ng Miriam. Makikita natin sa alaalang ito ang napakaraming katawan sa lapag na wala ng mga buhay. Ang lalaking sinasabi dito ay ang tumalo mag-isa sa Great Valor Clan na kinatatakutan ng lahat. Ang pangalan ng lalaking ito ay Sohong na may palayaw na Rosy Chick Devil at ayon sa kwento ay tinawag sa kanya yun nung 15 years old pa lamang siya. Ayon sa nagkikwento ay hindi daw niya alam kung bakit nito pinatay ang buong clan na yun pero mukhang malaki daw ang galit nito sa kanila. Pagkalipas ng maraming taon, wala nang nakakaalam kung ano ang ginagawa nito kaya hindi sila sigurado kung buhay pa ba ito o hindi. Nung nakaraang taon lang, merong malalang nangyari kaya kumalat agad ito sa buong Miriam. Bigla na lang namatay ang isa sa 10 greatest martial arts master na si Lim gamit lamang ang isang saksak. Doon na nagkagulo ang buong martial world dahil hindi nila inaasahang may makakagawa noon kay Master Lim. Pero, wala namang may alam kung sino ang gumawa nito at kung ano ang kanyang rason doon. Sa isang magubat na daan, makikita natin na may isang lalaki na naglalakad mag-isa sa daan. Nakita siya ng mga tao doon kaya tinawag ng mga ito ang kanyang pangalang Sohong. Sinabi ng leader sa kanyang mga kasama na gawin agad nila ang kanilang formation at wag nila itong patatakasan. Alam naman ni Sohong na kanina pa siya sinusundan ng mga ito kaya hinanda na nito ang kanyang espada. Sa isang mabilis na atake ay bigla na lang nitong nahiwa ang dalawang lalaki na nagtatago sa kanyang harapan. Dahil doon ay sinabi na sa kanilang lahat ng boss na sabay-sabay ng umatake kaya makikita natin na sabay-sabay na itong lumabas doon. Hindi naman alam ni Sohong kung ano ang nangyayari kaya sinabi nito na mukhang mali sila ng taong nasundan. Sinabi naman sa kanya ng leader na mga yun na hindi daw sila nagkakamali dahil sila ang mga assassin ng Great Valor Clan. Swerte daw siya dahil nasa malayong misyon sila nung pinatay nito ang kanilang clan kaya hindi sila nito naabutan. 3 taon na daw siyang hinahanap ng mga ito at sinusundan kaya hindi daw sila nagkakamali na siya nga ang kanilang target. Dahil sa kanyang narinig ay makikita natin na bigla na lang itong napangiti. Tumingin ito ng masama sa kanilang boss at sinabi na kung alam lang niya na meron pang natira sa clan na yun ay hinanap na daw sana niya ang mga ito matagal na. Bago sumugod, pinaalala muna ng boss sa kanyang mga kasama na mag-ingat dahil gumagamit daw si Sohong ng dark skills. Dahil naintindihan naman na nila ito ay mabilis na silang sumugod sa kanya ng sabay-sabay. Hindi naman makapaniwala si Hong sa kanyang narinig dahil saan naman daw kaya nila nakuha na gumagamit siya ng dark skills. Pagkatapos noon ay tinaas na nito ang kanyang espada para maghanda. Bago pa makalapit sa kanya ang mga ito mabilis na niyang hiniwa ang mga siraulo. At sa isang iglap, makikita natin na nahiwa na nito ang lahat ng dinaanan ng kanyang espada. Sabay-sabay na ring nahulog sa lapag ang lahat ng mga assassin sa kanyang harap at nawalan na ng buhay. Ang natitira na lang doon ay ang kanilang leader at sinasabi nito na hindi daw pala talaga dark skill ang kanyang ginagamit. Sobrang lakas na pisikal na abilidad ito na kahit siya na malapit na sa pagiging master ay hindi pa rin ito nakita ng kanyang mga mata. Pagkatapos noon ay hindi na rin ito kinaya pa ng kanyang katawan kaya tuluyan na itong namatay. Bigla namang naisip ni Hong na dapat pala ay tinanong na muna niya ito kung meron pang natitira sa kanyang clan. Pero, dahil hindi naman na niya ito magagawa ay tinuloy na lang niya ang kanyang paglalakad. Sa isang bahay, makikita natin na merong isang matanda na nagsisibak ng mga kahoy. Natigil ito sa kanyang ginagawa dahil narinig nito na bumukas ang pinto sa harapan. Tumayo agad ito para salubungin si Sohong at sinabi na magluluto na rin siya ng kanyang pagkain kaya kailangan na lang niyang maghintay sandali. Pagdaan nito sa kanyang gilid ay meron agad na pansin ang matandang lalaki. Napatigil naman bigla si Hong nung sinabi nito sa kanya na nakakaamoy na naman siya ng dugo sa katawan nito. Kaya, seryoso nitong tinanong sa lalaki kung gaano ba nito katagal ipagpapatuloy ang pagpatay ng mga tao. Hindi naman ito sinagot ni Hong dahil tinanong din niya ito kung hindi ba siya nagsasawang itanong sa kanya yon.
Nakiusap naman na ito sa lalaki na itigil na niya yon dahil hindi din naman siguro magugustuhan ng kanyang namatay na mga magulang ang kanyang ginagawa. Kilala daw niya ang mga ito at sigurado siya na ang gusto ng mga iyon para kay Hong ay ang mamuhay ng maayos at tahimik. Sinabi naman sa kanya ng lalaki na hindi naman niya gagawin yun kung hindi sila ang nauna. Pasalamat din daw ang matanda dahil siya ang nagsabi noon dahil kung iba ang nangaral sa kanya ng ganon ay kanina pa daw sana natanggal ang kanyang ulo. Dahil parang wala talagang balak magbago si Hong ay sinabi sa kanya ng matanda na kung pwede daw ay gawin na lang niya ito para sa kanya. Naging mamamatay tao naman daw kasi siya dahil siya ang nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang nalalaman. At kung hindi daw niya ito kayang gawin ay pwede na lang siya nitong patayin para hindi na niya makita ang mga ito. Sapat na daw siguro itong kaparusahan para sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Hindi naman na ito pinansin pa ni Hong dahil tinanong na lang nito kung ano ang iluluto niya para sa kanilang hapunan. Dahil alam naman ng matanda na iniiba na lang nito ang kanilang usapan ay napangiti na lang ito at napabuntong hininga. Bago pa ito makapagsalita ay bigla na lang silang napatingin sa pinto dahil merong dumating doon na mga tao. Ang hanap ng mga ito ay si So Hong kaya lumipat agad sila sa kanyang kwarto para makapag-usap ng maayos. Naglabas ang isa sa kanila ng isang scroll at sinabi na alam na daw nila kung sino ang nagplano para ipapatay ang kanyang tatay. Dahil sa magandang balitang yun ay mabilis nitong kinuha ang papel sa kamay nito para tignan ito ng maayos. Ang lalaking yun daw ay si Jiang Chung, isang dating officer ng Great Valor Clan. Binura daw nito ang lahat ng kanyang nakaraan para magpanggap na isang high priest na nagngangalang Monk Mayong. Lumipat naman bigla sa matandang yun ang ating storya at makikita natin na lumingon ito sa kanyang likod dahil merong tumatawag sa kanya. Ito pala ay ang ating bida dahil nandoon ito para mag-deliver ng kanyang order. Nagpasalamat naman kay Gang ang kalbo kasi sakto daw siya dahil ang araw na yun daw ang last day ng kanyang fasting kaya makakalabas na siya sa lugar na yun.